Unang pagkakataon, nakagamit ang PCOS machine ng mga OFW sa Dubai para sa absentee voting na nagsimula noong Sabado doon. Pero sa ibang bansa, kumonti ang PCOS machine na ipinadala ng COMELEC dahil sa kakulangan sa budget. May news to go si Athena Imperial. Naging panatana ng OFW mula Laguna na si Rowena de la Cruz na maging una sa pagboto tuwing may overseas absentee voting sa Hong Kong. At sa pagsisimula ng botohan noong Sabado, si Rowena ulit ang buena manong botante sa ikatlong pagkakataon. Isa lang si Rowena sa mahigit 100,000 rehistradong botante sa Hong Kong. Umaasa si COMELEC Chairman Sixto Brillantes na marami ang boboto ngayong eleksyon. Pero binatikos ng ilang leader ng mga OFW ang ilang pagbabago sa sistema ng overseas absentee voting. Tulad ng kawalan ng indelible ink at pagbabawas ng mga PCOS machine. Aminado si Brillantes na kakulangan sa budget ang dahilan ng mga pagbabago sa sistema. Sa Qatar, mano-mano ang overseas absentee voting. Pero ikinatuwa ng mga botante ang mas maayos at mabilis na sistema. Aabot sa mahigit 23,000 ang rehistradong botante roon. Unang beses namang gumamit ng mga PCOS machine para sa overseas absentee voting sa Dubai. 6 na PCOS ang ginagamit pero may reserbang 2 pa sakaling magkaaberya. Aabot sa mahigit 55,000 ang rehistradong botante roon. Sa Japan, sa pamamagitan ng post office mail ang overseas absentee voting. Marami ang first time na bumoto sa pamamagitan ng mail, kaya nagsagawa ng education drive ang isang grupo ng mga Pilipino roon. Ang lahat ng mga balotang ihuhulog sa post office, didiretso sa ballot boxes sa Philippine Embassy sa Tokyo. Sa Vatican naman, matumal ang pagdating ng mga botante sa unang araw. Sa tala ng Philippine Embassy, mahigit 600 religious people mula sa Vatican ang inaasahang boboto. Bukod pa ito sa mahigit 26,000 botanteng OFW mula sa buong Rome at Italy. Magtatagal hanggang May 13 ang overseas absentee voting, ang mismong araw naman ng eleksyon sa Pilipinas. Athena Imperial, GMA News.